Meron din ba kayong lutang moments mga kapwa ko crafters? Kwento ko nga lang yung nangyari sa akin. Eto nga at nagsend na ako kay client na ready to ship na yung pinagawa niyang invitation. Tapos bigla siya nagchat na sana daw ba yung pinagawa niyang name addressing doon sa envelope. Yung akala mo compliment yung marireceive mo tapos pag reply niya ay hinahanap nga yung kulang. Sa sobrang kalutangan nga ng Mami Jenyo, aba nakalimutan ko pala yung pinahabol niyang gagawin dun sa invitation niya. Ay siya, backread agad ako sa convo namin at binalikan ko nga kung ano yung pinapagawa niya at eto nga. Kayang-kaya naman sana nga nagawin siya at mapaship on that day kundi lang talaga nagloko sa foil printing. Ito nga yung itsura ng print niya, ang pangit kaya na-stress ako nung time na yan kung paano ba maaayos to. At naalala ko naubos na kasi yung original toner na ginagamit ko sa laser printer ko kaya nilagyan ko nitong refill toner powder na nabili ko lang sa Orange app. At eto nga yung isa sa pinagsisisihan kong bilhin dahil ang pangunahin ko talagang purpose sa laser printer ko ay para sa foiling kaso hindi pala maganda for foiling itong toner refill na nabili ko. Kaya naman napabili ako ng wala sa oras nitong genuine toner ng brother. No choice B, kahit napakamahal ay eto na talaga yung binili ko para quality yung ginagawa nating foiled invitation. 2,990 nga ang bili ko nito doon sa physical shop kung saan ko din nabili yung brother laser printer at Epson L1800 ko. Kaya kahit mabigat sa bulsa ay igugo na nga natin to. Buti na lang at napakiusapan ko si client na kinabukasan ko na lang ipaship itong invitation niya para kako hindi naman makompromise yung quality kung ipipilit yung ganong pagka-foil print na pangit. Di ako din ang nasira kay client. Pero kung sa inyo okay na yung ganong print, then go, kayo naman yan. At eto nga yung itsura niya. Pag bibili kayo ng genuine toner ay yung cartridge nga ang mabibili nyo. Wala kasi silang toner refill powder na binebenta. Hindi ko sure kung mali lang yung brand na nabili kong toner refill powder at baka may ibang brand na mabibili pero maganda pa rin for foiling. If may alam nga kayo ay pa-share naman ng link. Sa mga wala pang ang idea sa laser printer, ito ang consumables niya. Kung sa mga inkjet printers ang ginagamit ay ink, dito naman sa laser printer ay toner ang ginagamit. Nasa loob ng cartridge na to yung toner powder na tinatawag. Papalitan ko na nga siya nitong bagong toner cartridge na nabili ko. Nakakahinaya nga lang kasi maganda pa talaga yung print nitong dati kong ginagamit kung Xerox or black print lang ang habol. Kaso ligwak talaga kung gagamitin sa foiling. May isa pa nga palang consumable ito at tinatawag naman na drum at ito yung itsura niya. Bale ito ay pinalitan ko na nga at ang kulay ng original drum nito ay yung kulay green. Kaso wala daw binebenta dun sa physical shop na nabilhan ko ng genuine toner kaya bumili na lang ako sa Orange app at okay naman siya gamitin. Ngayon ibabalik na natin siya sa printer at ganito nga lang ang paglagay. Bubuksan mo lang itong part na to sa harapan ng printer at saka ipapasok itong cartridge. By the way, ang unit nitong laser printer ko ay Brother DCP L2540DW. Ngayon nagtry ako mag-print para mapakita ko sa inyo yung difference ng quality ng toner refill powder na nabili ko sa Orange app versus sa genuine toner. Lalagyan ko lang nito sa ibabaw ng toner reactive foil sheet. Sa mga gusto nga mag-try ng foiling using laser printer, siguraduhin nyo na toner reactive foil sheet ang mabibili nyo. Yung iba kasi ay heat reactive foil at iba naman ang way para gamitin yun. So eto na nga siya nung tinry ko i-laminate with toner reactive foil sheet at kung makikita nyo nga ang resulta ay mas okay itong nasa ibaba na part. Though merong ibang part na hindi nalagyan ng foil pero kayang-kaya na yan ayusin sa heat setting ng laminator. Bago nga ako mag-print sa envelope ay nag-try ulit ako ng isa pa at masasabi ko na ngang okay na ulit yung quality ng print niya. Bale ang heat setting ng laminator na ginamit ko para sa papel na ito ay 150 degrees at double pass. Hindi ko na nga na-videohan yung paglalaminate dahil nahihirapan ako mag-set up ng camera. Basta QAF laminator lang naman ang gamit ko at pag nagdo-double pass nga ako ay pinipindot ko lang yung reverse button pag alam ko na laminate na yung part na dapat i-laminate. Pero depende pa rin sa papel na ifo-foiling ang magiging heat setting. May ibang papel na 120 degrees lang okay na, yung iba naman mas mababang heat setting ang kailangan. Yung sinabi kong setting ay para lang dito sa papel na ginamit ko. Ito nga yung mga una kong gawa at kailangan na talagang palitan ng bagong envelope para quality ba. At ito naman yung na-print ko gamit yung genuine toner. Mas nilakihan ko na din yung letters para mas maganda tingnan. Kaya dapat talaga kung quality ang gusto nyong i-provide ay wag magbaba ng presyo kasi mahal ang consumables. Para pag may mga times na lutang ka at kailangan mag-print ng panibago ay hindi masyadong masakit sa damdamin at sa bulsa at hindi ka pa rin lugi. Pero wag uugaliin ang palaging lutang para iwas stress at sayang sa materyales at oras ng paggawa na naman ng panibago. At nag-advise pa nga yung never nalulutang.